Committee sa impeachment hearing ang tamang venue para makita ng publiko kung totoo nga si Mary Grace Piatos Correct. at iba pa nitong mga kasamahan. Anya, sa pagdinig ng impeachment complaints, magkakabistuhan kung mailalabas nila na totoong tao si Mary Grace Piatos Correct. at hindi isang chichirya. Matatandaan si Mary Grace Piatos sa isa sa maalyas na ginamit na tumanggap umano ng confidential fund mula kay VP Sara. Lumutang din ang mga pangalang Kokoy Villamin, J. Camote, Miggy Mango, Xiaome Ocho at iba pa na binansagan ng Young Guns na Budol Gang. Ang questionableng paggastos ng confidential fund ang isa sa mga aligasyon sa impeachment complaint sa isinampa laban sa Vice Presidente. Una rito na isumite na kahapon ni House Secretary General Cheloy Garafil ang kopya ng impeachment complaints sa opisina ni House Speaker Faustino D. III. Base sa House Rules, may 10 araw si Speaker D para maisama sa Order of Business sa plenaryo bago mai-refer sa House Justice Committee para masimulan ang hearing. Sa ngayon, 2 impeachment complaint laban kay VP Sara na isinampa ni Franz Castro at Nery Colmenares at inendorso ng Makabayan Bloc. At ang ikalawa isinampa ng civil society leaders sa panguna ni Kiko Aquino D ng Tindig Pilipinas at inendorso ni na Representatives Leila de Lima at Percy Sendanya. Para sa MBC TV Network, ayan na. ako si Tapos sasabihin na naman ng mga didiles, 'di ba? Hinahadlangan lang ng kamera ng Senado, ng Kongreso itong pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028. Kinakasuhan na lang daw para, 'di ba, wala nang kalaban dahil malakas nga daw si Sara. Ako po, hindi po ako, sa totoo lang, ako naniniwala ako hindi naman nanalo si Sara Duterte sa darating na eleksyon sa 2028. Dahil gasgas na po ang pangalan nila at ang dami na rin pong ebidensya, even ng mga kabataan ngayon. Remember mga kababayan ko, ang dami ng bagong kabataan na mga botante. Halos majority po ng bumoto last election, halos majority po is mga millennial at yung mga bagong kabataan ngayon. Okay, magmula nung yung mga pinanganak ng 2000 hanggang magpasa hanggang tawag dito 2000 hanggang 2010 pataas, no? So ibig sabihin mga kababayan, pag nag-survey ka kasi sa kalye survey mga kababayan at tatanungin mo yung mga kabataan na bumoboto, yung mga estudyante na bumoboto or yung mga mga botante na nasa middle age na, ang sinasabi nila palagi, etong si Sara Duterte ay hindi nila iboboto. Okay? Hindi na po nila iboboto dahil nga maraming questionable na ari-arian pera itong si Sara Duterte. Dito na nga lang sa usapin ng mga kababayan, binabayad kay Kaufman. Saan ba kinukuha ng mga Duterte itong 'di ba, ginagamit nilang pambayad kay Kaufman? Samantalang ang SALN lamang ni Digongyo nasa 30 plus million. Ang kay Sara Duterte naman ay nasa 80 plus million. Ang pinapasahod kay kulang-kulang kay Kaufman po buwan-buwan, kulang-kulang po na 155 million 150 million. Okay? A month yun a month. Ilang buwan na ngayon. Kaya nga sabi natin sa recent vlog natin, recent live natin, swerte natin kasi matalino si Kaufman. Alam niyang hindi titindig yung kaso ni Digong. Ang pinalabas ni Kaufman, mailabas yung yung yaman ng mga Duterte. Nag-delaying tactic siya para pagkapirahan niya itong Duterte, 'di ba? Itong pamilya Duterte. Ngayon nalaman natin kung magkano sinasahod ni Kaufman. More or less nga nasa 145 million. 'Di ba? Hindi pa kasama diyan yung mga other expenses. Imagine that, hindi pa kasama diyan yung kay Kaufman lang 'yon. Hindi pa po kasama yung hindi pa po kasama yung
sa tawag dito sa team sa team ni Duterte na pinapasahod niya na naandun, sa mga legal team niya na naandun, di pa kasama yon. So imagine saan nanggagaling talaga yung yaman. Kung hindi dahil kay Kaufman, hindi natin mabibisto na malaki pala talaga na kurakot nitong mga Duterte na ito. Do you think tayong mga matatalinong tao na botante, tayong mga mulat na sa ganitong kalakaran, do you think iboboto pa natin sa eleksyon sa 2028? Kahit na tumakbo si Sara, mark my word, hindi na po mananalo yan. Oo. Kasi unang-una, hati na yung boto nila ni Bongo eh. Lalabanan po siya ni Bongo sa 2028. Magkalaban na sila ni Bongo. Do you think, tawag dito, do you think may pag-asa pa yan? Sa Duterte Black pa lang mahahati na, 'di ba? Remember po, hindi kasundo ng PDP laban si Sara Duterte dahil sila ang amo nila ng PDP laban, ang amo nila si Duterte, hindi si Digong, hindi po si Sara Duterte. Remember that, nag-isnaban, minura-mura pa ni winalangya pa ni Baste. 'Di ba? Tinira-tira pa niya si Bongo. 'Di ba? During election, yung sa speech, 'di ba? Yung DD shit kasi, ayan, dupang sa mga yaman. Kaya nga tama nga yung sinabi ni Senator Sonny Trillanes eh. Yung mga inilabas niyang ebidensya regarding sa mga funds na pumapasok sa bank account ng joint account ni Sara at ni Digong, ito di umano ay galing sa mga sindikato, galing di umano sa mga sa mga drug lords, 'di ba? Actually malaking akusasyon to. Hindi siya lang basta akusasyon 'di ba? Hindi lang siya basta akusasyon. Kasi bakit? Meron na po siyang matibay na ebidensya. Diba? So ito ay nagiging isa ng patunay na isa na tong krimen na kailangan litisin na. Diba? Litisin na. Kasi nga po bakit? May ebidensya nang nailatag eh. Buti sana kung wala pang nailatag kagaya ng impeachment na ibinato kay PBBM. Diba? Yung ibinato kay PBBM, mga kababayan ko, ibinasura kasi ultimo ang Makabayan Black mismo sa bibig nila nang galing lahat ng hinain na kaso sa impeachment ni PBBM ay wala pong batayan at wala pong matibay at sapat na ebidensya. Wala silang ebidensya. So dito napahiya yung Duterte Black. Yung mga didilis, napahiya sila. Unlike kay Senator Sonny Trillanes, na hindi napapahiya si Senator Sonny Trillanes dahil bulto-bulto po. No? So once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Pico at your service. Maraming salamat mga kabirador at mga kabengador ko. And thank you so much. And at shout out po sa lahat ng mga kasama natin sa Bengador. Diyan kaila Chris Ulo, Boss Mike Cervera, Ballpoint Man, Nyolo the Great, Nyolo the Great, no? Ayan, kami Alicia, Takero Miyamoto, at Jake Magnus, ayan, Biyahe ni Koy TV, at marami pang, Jan, Sangkay Jan, ayan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat po at God bless everyone.